and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Typecast. Mark chapter 9 verse 14 to 29. Yan ho yung ating nabasa kanina. Actually, ito po ay isang kwento tungkol ho sa isang malahimalang pangyayari sa buhay ng mag-ama. No? Narinig nyo naman nabasa nyo yung kwento. Ito ay patungkol doon sa isang sinapihang bata na masamang espiritu, di ba? At siya ay pinapahirapan, no? At hindi lamang siya pahirapan, kundi gusto ng masamang espiritu na siya ay patayin. Kasi inilalagay siya sa panganib, no? Inilalagay yung bata sa tiyak na kapahamakan at ang dulot nito ay kamatayan, no? At ang pinakasenaryo dito ay ang kanyang mga disipulo ay nahilingan ng pagkakataon na yung masamang espiritu doon sa bata ay hiniling ng isang tatay, no? Ng tatay niya na maaari ay palayasin nila yung masamang espiritu. Nakakita na ba kayo ng masamang espiritu? Pakitignan yung katabi nyo. Hindi yan. No. Yan. Yan. So pag sinabi nating masamang espiritu, ito yung mga kampon ni Satanas, no? Kampon ng demonyo. Ito yung mga ating hindi nakikita. No? So sa panahon ngayon ay tunay nga na maraming nasasapian, no? At isa sa mga kadahilanan ay dahil una, wala silang pananampalataya, no? Palabas ang tinimay ken. Yan. Wow. Di bali makapainawa tila na ani Badbio ka church. Oh. Oh. Ta si Brother Rapping ibalabat nid aguot para entula. Kalandi dirit subban kanto wala erel kanto na. Okay. So, yun. Nasaan na tayo? Dito pa rin. Yan. So, yun. Hiniling ng tatay na nasapihang bata, no, na masamang espiritu na alisin o palayasin. At ang nangyari, nakakalungkot sapagkat yung mga tagasunod ni Kristo, mga disipulo niya ay hindi napaalis yung masamang espiritu. Diba? At may kadahilanan sila kung bakit hindi napalayos yung masamang espiritu. Ano kaya yung kulang nila? Na maaring minsan kulang ay naroon din sa atin. Ano kaya yung nangyari? Anong nangyari sa kanilang pagsunod kay Kristo? At bakit ganon? Yung nagagawa ni Kristo ay hindi nila nagawa at that time. Alam nyo ba na ang buhay ni Kristo dito sa lupa, daming mga ministry. May action, di ba? May drama, may horror. Di ba? At isa ito sa nakakatakot na pangyayari, no? Sa kanyang ministry. Subalit ang lahat ng kanyang naging ministry ay kanyang napagtagumpayan, no? Subalit bakit itong mga kasama niya, mga disipulo niya, kanyang mga tinuturuan, no, ay walang nagawa? Walang epekto. Ano ang dahilan nila? Ano ang maaring rason kung bakit ganoon yung naging resulta ng kanilang ginawa? No? So nakakalungkot isipin po na ganun ho yung nangyayari sa kanila. At naway maunawaan natin sa umagang ito na tayo rin naman, no, ay magkaroon ng isang malalim na pangunawa para ho ang salita ng ating Panginoong Diyos ay ating maunawaan, no? Yan. So, nakakalungkot kasi, yan. Maraming mga naglalaki ang iglesia ngayon. Nakikita niyo, palakihan, padamihan, no, pagandahan ng church. Tama? Yan ang napapansin natin. Pag sinabing barong-barong lang yung church, ay walang kapangyarihan yan. No power yan. Sabi nga nila, pag nakakita ka ng isang church na may tusok sa gitna,
Iglesia ni Kristo yon. Kapag may nakita kang church na ang design sa itaas ay parang buwan, moske o Muslim yon. Tama, naglalakihan sila. Diba? Sa simbahan, may naglalakihang kuros sa tuktok. Yan. Katolik. Yan, Katoliko. Talagang, tatay, makapabudal may impakan mo kina. May kanding, kalderita. Ito. Tapos, nung naningning mo ka, no panay tulda, is BCC Prayer House ka naman. Wala daw kapangyarihan yung ating Panginoon Diyos sa mga bagay na yan, yung ganyan. Pero alam nyo ba, hindi yan yung pamantayan ng ating Panginoong Diyos pagdating sa pagkilos niya sa kanyang mga iglesia. Amen? Ayan. Kaya sa umagang ito, titignan ho natin yung mga bagay na atin pong pag-uusapan. Yan. Ang pamantayan ng ating Panginoong Diyos ay hindi ho sa mga bagay na yon, kundi ang pamantayan ng ating Panginoong Diyos sa paglago ng kanyang iglesia at matagumpay na ministeryo ay sa pamamagitan ng isang napakadinding sikreto. Ano kaya yung sikretong iyon? Gusto nyo malaman? Sikreto nga ba't ko sasabihin? Diba? Pero isi-share natin yan. No, kasi makakatulong yan sa atin. Okay. So nabigo yung mga alagad ni Kristo. Kumbaga nagkulang ho sila sa spiritual na kapangyarihan. Kulang sila sa spiritual na kapangyarihan dahil kulang sila sa isang napakahalagang sangkap na tumitiyak na sila ay magtatagumpay. Alam nyo ba kapag nagluto ka at kulang yung sangkap, no? Magiging malasa ba ito? Hindi. Di ba? Hindi natin alam. Hindi ko alam kung ano ang magiging panlasa ninyo. Pero tiyak na hindi masarap kasi kulang sa sangkap. Di ba? Nang prito ka, alingwan mo yung mantika, nayari man. Di ba? Naluto ko yung hotdog, amo inikal may ukiston plastic, nayari man. Di ba? Naluto ko iknol, wala ni kinto. Shell to, nayari man. Di ba? So, nabi ko sila dahil kulang na kulang sila sa sangkap na kailangan nila para mapalayas nila ang masamang espiritu. Ngayon, ano yung kulang sa kanila? Ito yung points natin. Point number 1. Hindi na natin ito patatagalin. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Yon. Kulang sila sa preparation. Saan ba gumagala yung mga yon, di ba? At saan ba nagpunta si Kristo at that time? Actually, ang naiwan sa kanila ay Siyam. 9, 10, 11, 12. Yung tatlo kasama ni Jesus Christ. No? Saan kaya nagpunta si Jesus Christ at saan naman tumambay yung kanyang mga disipulo? Diba? Ano ang ginawa ni Jesus Christ kasama ng tatlong disipulo at ano rin yung ginawa ng Siyam na disipulo ni Kristo at bakit ganun na lamang sila kahina at hindi nila mapalayas yung masamang espiritu? No? Yan. So, kung babalikan natin, no, kung bakit sinabi natin kulang sila sa preparation, unang-una, si Jesus Christ mismo ay prepare at that time. Tignan natin. Tignan natin yung context niya. Kasi sabi niya rito, nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao. Gayon din ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Ibig sabihin, yung word ng nang magbalik sila, may pinuntahan si Jesus Christ. Mayroon siyang ginawa na hindi ginawa ng kanyang mga naiwang disipulo. Sa verse 2, sabi niya, pagkaraan ng 6 na araw, ng John chapter 9 verse 2, Mark chapter 9 verse 2, sabi niya, pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Saan siya nanggaling? Umakyat siya sa bundok. Anong ginawa niya sa bundok? Habang sila naroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni
Jesus Christ. At nakita nila itong nagniningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. Saan siya galing? Sa bundok. Anong ginawa niya sa bundok? Pray. Diba? Bago siya bumaba, no, doon sa valley, doon sa patag, umakyat muna siya sa bundok. Alam nyo, ganun yung laging ginagawa ni Jesus Christ. Pagkatapos siyang mag-ministry, nagpapahinga siya, umaakyat siya sa matataas na lugar, sa bundok. Tapos nananalangin siya doon. Diba? At ang sabi dito, nagniningning sa kaputihan ng kanyang kasuotan. At walang sino man sa mundo ang makakapagputi ng gayon. At alam nyo ba na nakita ng kanyang tatlong disipulo, sina Elias, si Moises, di ba? At nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ito yung mga legend na mga mananampalataya, no? Ito yung mga yun no? Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Maaring nangangatal na bigla nung makita niya si Jesus Christ, puting-puti yung kasuotan. Transfiguration ang tawag ho doon. Bakit nangyari ho yun? Siya ay may pananalangin sa panahong iyon, no? At nakikipag-usap siya sa ating Panginoon, sa Diyos Ama, di ba? At pagkatapos noon, no, nakita niya, no? Nagpakita si Elias at si Moises. Hindi makapaniwala yung kanyang tatlong alagad, no? At para bang nagtaka sila. Pero ang sabi nila, Guro, magtatayo po kami ng tolda rito. Tag-iisa po kayo. Di ba? Pero alam nyo ba, pagkatapos manalangin ni Jesus Christ, nanatili ba siya sa bundok? Matapos ba yung preparation niya, nanatili siya doon sa bundok? Hindi. Siya ay bumaba. At pagkababa niyang ganyan, ito na, nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad. Sino yung ibang mga alagad na yan? Yung Siyam. Pakisabi nga, Siyam. Na napapaligiran ng napakaraming tao, no? Very crowded na yung kinalalagyan ng mga alagad niya. Gayon din ang mga tagapagturo. Yung mga tagapagturo ay nandun din, no? Nang kautusan, ito yung mga Pariseo, Saduceo, at nakikipagtalo na sa kanila, no? At nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong upang batiin si Jesus. No? Nang makita ng tao, very famous si Jesus Christ na at that time, no? Dahil sa mga milagro, mga miracles, no? Mga pagpapagaling niya, pagpapalakad niya sa bulag, di ba? Yung ganon, di ba? Yung bingi, nakakakita. Ay, teka lang, parang, okay. Yung bingi, nakakapagsalita, hindi rin, no? Yung bingi, nakakarinig, yung pilay, nakakalakad, di ba? Yung pipi, kapag sasalita, ang dami na niyang nagawa, so naging famous si Jesus Christ. Baka itong mga alagad din niya ay gusto rin nilang maging famous at that time. Pero hindi nila alam yung sikreto ng ating Panginoong Diyos, na si Jesucristo. Nang makita ni Jesus, ang mga tao nagulat sila at patakbo nilang sinalubong upang batiin si Jesus Christ. Ano kayong pagbati na ginawa nila? Good morning po. Guro, magandang hapon po. Siguro ganon. Pero tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan? No, anong atin dyan? Anong nangyari? Diba? Tinatanong sila ni Jesus Christ. No? Actually, ang sumagot sa kanila ay hindi ang kanyang mga disipulo. Sino yung sumagot? Sumagot ang isa mula sa karamihan. From the crowd. No? Hindi nagsalita yung kanyang mga apostol at that time. Bakit kaya? Ano kayong rason nila? Bakit natahimik yung kanilang mga apostol at hindi sila nakapagsalita nung nagtanong si Jesus Christ? Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki. Ito yung tatay, no? Dahil siya ay sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. No? Tuwing siya ay sinasapian nito, siya ay ibinubuwal, itinutumba, natutumba,
nangingisay, bumubula ang bibig, no? Nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hinihiling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu. Ngunit, ano nangyari? Hindi nila ito mapalayas. Bakit ganon? Disipulo ni Kristo, kasakasama ni Kristo, tinuturuan sila ni Kristo na manalangin at magpalayas sa pangalan ni Jesucristo. Di ba? Pero hindi nila nagawa. Hindi nila napalayas. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Nawa ho ay hindi ho ganito ang lahi natin. No, mga lahing walang pananampalataya. No? Ang sabi ni Jesus Christ, hanggang kailan ba ako mananatiling kasama ninyo? Sa ibang translation, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? No? Yun ang sagot ni Jesus Christ. No? Dalhin ninyo rito ang bata. So, dinala ng tatay, inilapit niya yung bata. No? Napagaling ba yung bata o hindi? No? Mag-iisip kayo. No? So, ibig sabihin, no? Kailangang magkaroon tayo ng tunay na pananalangin, no? Oras na pananalangin, sapagkat kahit na sinasabi mong malakas ka, anong tawag dito, very spiritual man ka, meron pala yung posibilidad na yung mga bagay ay hindi mo kayang mapalayas. No? Ano ba yung mga bagay na gusto nyong palayasin sa inyong mga tahanan? Huwag si Mrs. No? Huwag si Mister. Mayroon bang stronghold sa inyong tahanan? Opo, pastor, si Mrs. ko po stronghold. Opo, pastor, Mister ko po struggle. Di ba? Ano yung mga bagay na gusto nyong palayasin sa inyong sarili? Di ba? Mayroon bang mga ganyan? Mayroon tayong mga ganyan na maaring umaalipin sa atin. Di ba? Na maaring makapagbigay ng di maayos na kalagayan sa ating buhay. No? Bakit hindi mapalayas? Kulang kasi sa sangkap. Di ba? So, yun. Ano yung unang points natin? Kulang sa preparasyon. Kailangan natin ng preparasyon. No? Huwag lang mag-pray, kundi mag-prepare. Amen? Di ba? Yan sinasabi niya rito. Pangalawa, no? Bakit hindi nila napalayas? No? Kasi wala silang pananampalataya. Verse 19 to 27, sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. No? Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Itong panahon na ito kasi, si Jesus Christ ay paparoon na sa langit. Tatapusin na niya yung kanyang ministeryo dito sa lupa. Pagkatapos niya mapako, diba, mamamatay siya at magre-resurrect sa loob ng 3 araw, diba, at siya ay mag-a-ascend sa langit. Diba? Kaya ang sabi niya rito, hanggang kailan ko ba kayo pagtitiisan? Hanggang kailan ko ba ako mananatili kasama ninyo? Ito yung mahirap, no? Pagkasama nila si Jesus Christ, nakakapagpalayas sila ng demonyo. Pero kapag wala si Jesus Christ, hindi sila nakapagpapalayas ng masamang espiritu. May problema sa kanilang pananampalataya. No, alam niyo itong mga ito, Hebrew people ito, mga Jewish people. To see is to believe. Ganyan ang kanilang pananampalataya. Magbigay ka muna na kanilang makikita at sila'y maniniwala sa'yo. Pero at that time, hindi nila kasama si Kristo. Nasaan si Kristo? Nasaan si Jesus Christ? Nag-prepare. Ganon din ho tayo dapat, mga kapatid. So, kaya wag nating maliitin yung preparation, no, sapagkat pagbaba natin, no, sa kapatagan ay maraming challenge diyan. At hindi yan matatalo, hindi ka magtatagumpay kung hindi ka prepare, kagaya ni Jesus Christ, no? Yan, sa mga young people, daming mga struggle yan, daming temptation, at kung hindi ka prepare, nako, hindi ka magtatagumpay. Tama ba? Diba? Kahit sa atin ho lahat dito, ang dami tayong struggle, stronghold, temptasyon, ano ba yung mga bagay na
hindi kailangan sa ating buhay, no? Para maging maayos yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, kailangan nating itakwil yung mga yon. Hindi natin kakayanin yon kung hindi tayo mananatiling may pananalangin sa ating Panginoong Diyos at paghahanda. No? Kaya itong mga to, hindi nila napalayas yung bata. No? So anong ginawa ng tatay? Dinalangan nila ang bata sa kanya nang si Jesus ay makita ng Espiritu. Biglang pinangisay nito ang bata at ang bata ay natumba sa lupa at gumulong-gulong tapos bumubula yung bibig. Ay, may ibabagad ang sakit niya, kisiw. Diba? Pero hindi lahat ng kisiw ay nasasapian, ha? Ito yung panahon lang na nangyari yung ganito. No? Pag may natumba rito, halimbawa, si PJ, nangisay. Diba? Bumubula yung bibig, nangangalit yung ngipin. Tapos kinakas out natin. Yan pala, hindi masamang espiritu. Wala sakit pun talagang kisiw manaya. No? So, kailangan, be mindful naman tayo, di ba? Baka hindi naman talaga nasasapian, may history siya talaga ng kisiw. Di ba? Yan. So, bumubula ang bibig. No? At tinanong ni Jesus Christ, kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa Ama. Simula pa noong bata siya. Matindi. Malaki na yung batang yon, pero sabi niya, simula pa noong bata siya. Ibig sabihin, ito hindi lamang bata, binata na. Tama? Oo. Tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy. Yun po ang gustong-gusto ng masamang espiritu, apoy. No? At itinapon siya sa tubig. Ito yung mga gustong-gusto niyang puntahan. Apoy at saka tubig. No? Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ako, question mark? Di ba? Tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong magdagdag pa ang aking pananampalataya. Ito tignan ninyo. Hindi naman kasi, ang nakakalungkot dito, hindi yung batang nasapian. Yung kondisyon ng batang nasapian. Hindi yun yung pinaka-issue dito eh. Ang pinaka-issue dito, kanyang mga alagad, walang pananampalataya. Yun yung issue dito eh. Yung tatay, walang pananampalataya. Yung crowd, wala silang pananampalataya. Lungkot na lungkot si Jesus Christ at that time. Buruin nyo, sabi niya, subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan ninyo. Hindi niya sinabing, alam ko po, Panginoon, na magagawa mong palayasin yan. Yun sana ang kwan nito, salita niya. Pero hindi ganun ang pagkakasabi niya. Sabi niya, subalit kung may magagawa kayo. Parang nagdalawang isip pa, tama? Nagdalawang isip pa siya. Kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung may magagawa ako, with question mark. Di ba? Yun ang malungkot dito. Nakita ng lahat na siya nagpagaling. Nakita ng lahat na siya nagpakain. No? Nakita ng lahat na siya kumbaga lumakad sa tubig. No? Pero hindi pa rin sila naniwala. Maging yung tatay na humihingi ng tulong, hindi rin naniwala. Maging yung kanyang mga apostol, wala silang pananampalataya. Oo, maaring may pananampalataya yung kanyang mga apostol, pero konti lang. Di ba? Hindi sagaran. Kasi kung wala naman silang pananampalataya, ito, palalayasin ba nila yung demonyo? Hindi. Mayroon din silang konting pananampalataya. Yun ang masakit eh. Konti lang. Sa tagal ng panahon na kasama nila si Kristo, ilang taon ka ng Kristiyano? Ang pananampalataya mo, konti lang. Yan, tagal mo nang kasama ni Kristo, di ba? Kasama mo siya, sinasamahan ka niya sa lahat ng pagsubok ng iyong buhay. Ang dami ng mga himalang ginawa niya sa'yo. Pero, ba't kunti lang?
Di ba? Ganon yung senaryo nito. Nakakalungkot. Di ba? Kaya, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Ang tanong ko, may kapangyarihan ba yung taong naniniwala? Di ba? Ang taong naniniwala, gagawin ng Diyos yung nais niya kung mayroon siyang pagtitiwala. Amen? Di ba? So agad na sumagot ang ama, buti na lang nakapag-isip siya. Buti na lang, napag-isipan niya na dapat hindi ganun ang sinabi ko kasi siya si Jesus Christ. Di ba? Ilang beses na nakapagpagaling yan. Ilang beses na nagpakain ng maraming tao yan. Dapat hindi ganyan ang sinabi ko sa kanya. Dapat ang sinabi ko, opo Panginoong Diyos, naniniwala po ako. At the first place pa lang, dapat sinabi na niya yon. Pero alam niyo naman, minsan kinukorek ng ating Panginoong Diyos yung puso natin. Amen? Kinorek ng ating Panginoong Diyos yung sistema ng pananampalataya ng taong ito. No? Agad namang sumagot ang ama ng bata. Ito na yung sinagot niya sa second time. Naniniwala po ako with conviction. Di ba? Tulungan po ninyo akong madagdagan pa. Ito na yung prayer niya, prayer request niya, Jesus Christ. No? Mahina po ako. Maliit lang po pananampalataya ko, pero tulungan po ninyong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Di ba? When it comes to prayer, hindi ho tayo bitirano dyan. Amen? Pero tinutulungan tayo ng banal na espiritu para itama ang prayer life natin. Amen? Diba? So, sabi ng ama, naniniwala po ako. Tulungan po ninyong dagdagan pa ang aking pananampalataya. Sino ho dito ang nagnanais pang madagdagan yung kanyang pananampalataya? Amen? Dapat araw-araw ho, dinidesire natin ng ating pananampalataya ay nagle-level up. Hindi laging kinder. Hindi laging grade 1. Hindi laging, high school. Hindi laging college. Di ba? Mag-aim tayo na maging professional yung ating pananampalataya. Amen ba? Yan. Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, ito na yung kanyang ginawa. Sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita. Espiritu ng pagkapipi. May pipi ho ba dito? Wala naman. Maingay nga sa likod eh. Meron bang mga bingi rito? Nako, marami siguro. Mga senior citizen natin. Sabi dito, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. At anong nangyari? Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata kaya't sinabi ng marami, nako, patay na siya. Deadball na. Ngunit ang batay, hinawakan ni Jesus sa kamay, at ibinangon at ito'y tumayo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, di ba? Hindi lamang siya miracle worker. He is a great healer. Yan. Nang pumasok sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritong iyon? Bakit sa oras na yon ay hindi na kinurek kaagad sila ng ating Panginoong Diyos? Kasi sinisikrito niya to eh. Di ba? Natin. Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng sigaw nga natin, 1, 2, 3, go! Grabe, no? Ito yung sikreto ni Jesus Christ na hindi nila alam, no? Hindi lamang siya nag-prepare, no? Kundi pinaghandaan niya yung kanyang ministry, samantalang yung kanyang mga alagad, pabanjing-banjing, di ba? Di ba? Pa-TikTok, yung di ba? Yan. Parang kamwat may lang, parang ganon, di ba? Pero si Jesus Christ, nag-prepare talaga siya.
No? Kaya sabi niya, mapapalayas lamang ang ganitong espiritu sa pamamagitan ng panalangin. No? Pangatlong rason bakit hindi napalayas ng mga alagad ni Kristo yung masamang espiritu, kulang sa marubdob na panalangin. Sabihin nga ninyo, marubdob. Parang King James, no? Napakalalim, no? Marubdob na panalangin. Sabi niya, nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong, Guro, no? Ano po ang sikreto mo? Bakit napalayas mo yung masamang espiritu? Huwag kayong maingay, ha? Sikreto natin to. Yung parang ganun siya, no? Mapapalayas nyo lang yung espiritong ganito sa pamamagitan ng pananalangin. Yan ang sabi niya. Pananalangin. May iba bang sikreto pa? Wala na. Ito yung pinakasangkap sa lahat. No? Panalangin. Ngayon, ano yung ginamit sa original na konteksto nito? Yung tinatawag na marubdob na panalangin sa salitang English ay fervent prayer. Yan yung, pag sinabi nating fervent, marubdob. No? Ano yung marubdob? Talagang, ito na, mahihirap talaga i-explain, no? Marubdob talagang, yun na yun. Marubdob sa panalangin, no? Fervent prayer. Noong tinignan ko sa salitang Griego, yung fervent ay, ang meaning niya, thermos. So, pare man nagkapidya. Oh. Ito yun. Yung kanyang Greek word. Ang Greek word ng fervent ay thermos. O di kay hot. O di kay tumutukoy ito sa isang bagay na may kakayanang panatilihin ang temperatura ng isang bagay. Di ba? Kaya pa yung thermos natin, kapag walang singaw, mainit na mainit, maglagay ka ng gabi, madaling araw, talagang mainit-init pa, no? Umuusok pa. Pag ganyan mo sa kape na medyo malapot yung kape, na may konting asukal at creamer, no? Di ba? Yan, makakakapyak lang talaga. Di ba? Talagang yung thermos natin, kaya niyang, yung kapasidad niya, kaya niyang panatilihin yung temperatura. Yung prayer naman, eukomai. Yan yung Greek word niya. UK. Yeah. Yan yung Greek word niya. Na sa Acts chapter 18, at sa James chapter 5 verse 15, vow. Diba? O di kaya ibig sabihin niya, panata. No? Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Kailangan panatilihin natin ang marubdob na panalangin. Yung init mo sa pananalangin, panatilihin mo. No? Nanlalamig na ba ang prayer life mo? Kumusta na ang prayer life mo? Sinlamig na ba ng yelo? Sintigas na ba ng bato? Coach Saber yan. Diba? Build rights. Joke lang, ha? Alam nyo, huwag kayong manlamig sa ating buhay pananalangin. Alam nyo, kung hindi yan totoo, no, tanggalin na lang natin yung SBCC prayer house. Baklasin na natin. Diba? Kung hindi yan totoo sa iglesyang ito. Amen? Diba? Ang God Mike, maningal. Diba? Praise the Lord. Amen, diba? Kung hindi yan totoo, alisin na lang natin. No? Pero may nananalangin. May marubdob na nananalangin para sa iglesia, para sa kapatiran, para sa mga may sakit na kapatiran, para sa mga struggles, stronghold, may nananalangin. So panatilihin nating mainit yung buhay pananalangin natin dito. Amen. Diba? Sabi niya rito, panata. No? Hindi lamang ito bahagi or part ng ating pananambahan o ng ating buhay, kundi ito na ang ating buhay. Buhay pananalangin. Amen. Diba? So tandaan ninyo, kaagyan, kung mayroon mang mga struggle sa buhay, pray. No? May mga problema, pray. No? Kung yung katabi mo, naalihan ng masamang espiritu, palayasin mo.
Yeah. Alam nyo, wala tayong magagama. Without prayer, no power. Sigawan nga natin, no prayer, no power. 1, 2, 3, go! Ulitin natin ng mas malakas. No prayer, no power. Go! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa pamagitan lamang ng pananalangin. Lahat tayo ay mag-pray. Kailangan natin ng marubdob na pananalangin. No? Alam nyo, kapag nananalangin tayo, kahit anong services yan, kailangan marubdob. Minsan kasi pag nananalangin tayo, prayer time na, yung mata mo gumaganon. Tinitignan mo yung katabi kung nakapikit na siya. Kapag nakita mo nakapikit na, pipikit ka na rin. Yeah? O di naman kayo nananalangin nila, kalbito mo na yung kaabay mo. Kailangan natin ng marubdob na pananalangin. Amen? Pwede pa tayong tumayon lahat. Sa oras na ito, guys, church, manalangin tayo ng may marubdob. Mayroon ka bang kahilingan sa Panginoong Diyos ngayon? Mayroon ka bang gustong gawin ng ating Panginoong Diyos ngayon sa iyong buhay ayon sa kanyang kalooban? This is the time. Magsama-sama tayong manalangin. Pray na may karubduban, persistent prayer, may kapangyarihan ang panalangin. Lalo na kapag ito'y may pagtitiwala sa source ng kapangyarihan. Amen? Yan ay si Kristo. Ngayon pumikit ka, kapatid. Hindi ko alam kung anong prayer request mo. Kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pero alam yan ng ating Panginoong Diyos. Come on. Ito yung pagkakataon na makapanalangin tayo sa Kanya. Let us pray. Manalangin tayong may marubdob na paglapit sa Kanya. Lapit mo kung ano yung gusto mong ilapit sa ngayon. Nakikinig ang ating Panginoong Diyos. Lumapit ka sa Kanya nang walang pagdadalawang isip. Lumapit ka sa Kanya nang may buong pananampalataya. Lumapit ka sa Kanya ngayon nang may buong pagtitiwala. I challenge you, kapatid, sa umagang ito. Magkaroon tayo ng tunay na pananalangin sa ating puso. And He will grant whatever His will sa ating buhay, kapatid. Manalangin tayo. Personal na panalangin. Ang nais ng ating Panginoong Diyos ay buong pagtitiwala at pananampalataya. Ang pananampalataya, kapatid, ay hindi yan galing sa iyo. Kaloob yan ng ating Panginoong Diyos. If you have faith, kahit na little faith, sabihin mo sa bundok na ito ay lumipat. Lilipat ito sa dagat. That is faith. Mas magandang mayroon kang little faith kaysa lack of faith. Pero ang ating prayer, SBCC Prayer House, magkaroon tayo ng genuine faith. Tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat malaki ang nagagawa ng isang taong matuwid sa kanyang pananalangin. Ama naming Diyos, sa umagang ito, amin pong nakita, nabasa, na picture, Panginoon Diyos, ang iyong ginawang miracles back 2,000 years ago. Na hanggang ngayon, Panginoon Diyos, ay hindi ka pa rin tapos na kumilos. Kagaya ng ginawa mong pagpapagaling sa bata at pagpapalayas sa masamang espiritu na umaalipin sa batang iyon. Tulad ng pagtitiwala ng isang ama, Panginoong Diyos. Wala ring imposible sa iyo.
Ano man yung mga bagay, Panginoon Diyos, na struggle namin sa buhay, stronghold, problema, ano mang mga bagay, Panginoon Diyos, na maaaring humadlang sa pagpupuri namin sa iyo, ay hindi makakahadlang iyon, sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Ang nais mo ay magkaroon lamang po kami ng matinding paglapit sa iyo, marubdob na pananalangin at pagtitiwala sa iyo lamang, Panginoon Diyos. Alam niyo po ang aming puso ngayon. Alam niyo po kung kami ay hindi nagtitiwala at hindi nananampalataya sa iyo. Maaring maipakita namin, Panginoon Diyos, magtaas kami ng kamay at sabihing napakataas ng aming pananampalataya. Pero ikaw ang nakakalam ng aming puso. Hindi ang mga kasama namin. Hindi ang bawat isa. You alone, Lord. Ikaw lamang ang nakakakita sa kung ano ang laman ng aming puso't isipan. Ngayon, kung nagkukulang man kami sa pananampalataya, Lord, forgive us. Patawarin niyo po kami, sapagkat ito ay isang klase, Panginoong Diyos, na walang pagtitiwala sa iyo. Palitan niyo po ito ng isang pusong laging laan ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon Diyos. May kahinaan po kami, but Lord, you are a great God, na kaya mong punan ang lahat ng kakulangan namin, lalong-lalo na sa aming pananampalataya. Panginoon, sa oras na ito, Lord, baguhin mo po ang aming puso. Kung kagaya ho namin ang mga disipulo mo noon at ang ama na walang pananampalataya o kulang sa pananampalataya, Lord, dagdagan mo po ang pananampalataya ng bawat isa dito sa SBCC Prayer House. Panginoon Diyos, marami po kaming inilalapit sa iyo, Panginoong Diyos. Inilalapit po ito namin ng may buong pagtitiwala. Hindi mo kailangan, Panginoong Diyos, ang mga matataas na personalidad. Hindi po kami humihingi, Panginoon Diyos, ng anumang salapi, kundi ang aming pong panalangin para sa iyong iglesia ay ang iyong biyaya at kawaan lamang, Panginoon. Sapagkat kapag ang iyong biyaya ay pinadaloy mo, tunay yan na maraming sangkap na pagpapala. Thank you, Lord. Pagpalain mo pang bawat isa. Lahat ng may pananampalataya sa iyo sa umagang ito, Panginoon Diyos, we declare, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, any stronghold, any struggle, Panginoong Diyos, ay kaya mong alisin. Kaya mong palayasin, Panginoong Diyos. Anong problema sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya, sa loob ng eskwelahan, lalo ng mga young people, Panginoon Diyos, sa loob ng iglesia, anumang stronghold o anumang struggle na narito, Panginoon Diyos, Lord, kayang-kaya mong bigyan ng solusyon niya, Panginoong Diyos, gaya ng ginawa mo roon 2,000 years ago, na hanggang ngayon ay damang-dama pa rin namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kabutihan. Lord, sa'yo lamang ang kaluwalhatian. Ikaw maluwalhati, ikaw mabigyan ng karangalan sa iyong mga gawa, sa iyong mga miracle sa aming buhay. Thank you, Lord, sa aming Panginoon Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas, na siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.